Ano po ang mas gugustuhin ninyo? Maging matapang o malakas ang loob? Kung kayo ang siyang papipiliin, ano ang mas pipiliin? Malakas ang loob o matapang? Sumasagot yung iba. Kapag po matapang ka, ibig sabihin wala kang kinakatakutan. At ang isang taong walang kinakatakutan, may tendency na susugod ng susugod. Kaya ang isang taong matapang, malimit, agresibo, dahil nadadala siya ng kanyang emosyon kapag siya'y nagdidesisyon. Samantala, ang taong malakas ang loob, hindi po siya alipin ng kanyang pakiramdam. Malakas ang loob dahil kaya niyang supilin yung kanyang emosyon. Halimbawa, marami sa atin, kaya nating magmura. Madali lang naman. Pero ang isang taong malakas ang loob, kahit kaya niyang magmura, pag siya'y galit o inis na, hindi siya padadaig sa kanyang galit o nararamdaman. Dagdag pa dito, ang taong malakas ang loob, kahit nakakaramdam na ng galit o inis, hindi siya nagiging padalos-dalos. Bakit? Sapagkat ang taong malakas ang loob, nag-iisip. Nag-iisip ng kanyang salita, nag-iisip ng kanyang ikinikilos. Ang matapang, madalas, mahulog sa patibong ng kasalanan. Kaya nga di ba, yung mga taong matapang lagi napapaaway. Samantalang ang taong malakas ang loob, nagsusumikap, mamuhay ng may kabanalan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagtitimpi o yung tinatawag natin sa psychology, the mastery of self. Kaya po yung katapangan, kung ating titignan, hindi po ito kalakasan. No? We have a wrong notion o pagiging matapang. Na kapag matapang ka, maton, malakas. Hindi. Bakit? Sa katunayan, ang isang taong matapang, ito'y isang kahinaan. Kahinaan dahil ang taong matapang nagkukubli sa lakas ng kanyang galit. Kaya nga di ba yung mga tao pag matapang, mas malakas magmura. Yung mga taong matapang, walang kinakatakutan, padalos-dalos, kahit hindi na maganda ang kanilang sinasabi. Samantala, ang taong malakas ang loob, nabubuhay hindi sa kanyang lakas. Kung isang taong malakas ang loob, namumuhay sa biyaya mula sa Diyos. Handog mula sa Espiritu Santo ang biyaya ng kahinahunan at pagtitimpi. Ngayon, muli ko kayong tatanungin, ano mas gusto nyo? Maging matapang o malakas ang loob? Malakas ang loob. Malakas ang loob na ngayon, nagbago na. Kaya alam po ninyo, hindi po katakataka sa Ebanghelyo, nung pinagaling ni Jesus ang paralitiko, hindi niya sinabing, magtapang-tapangan ka. Hindi niya sinabing, maging matapang ka na ngayon. Hindi. Anong sabi ni Jesus? Lakasan mo ang iyong loob. Bakit? Sapagkat ibig ni Jesus na palakasin muna yung kanyang kalooban bago pa maging malakas na makatayo ang kanyang tuhod sa pagtindig. Sapagkat para sa isang taong matagal nang nakaratay sa banig ng karamdaman, parang mas mahirap po yung magkaroon ng pag-asa kaysa sa makapaglakad. Mahalaga na magkaroon ng lakas ng loob ang paralitiko. Bakit? Dahil isang biyayang panghawakan, hindi lamang yung kanyang sariling kakayahan, kundi panghawakan ang biyayang galing sa Diyos. Kaya nga pansinin ninyo, sa misa, hindi ko lang po napapansin niyo to, sa misa, bago natin awitin o dasalin ng Ama namin, sasabihin ng pari, tumawag tayo sa Ama ng may lakas loob. Hindi tumawag tayo sa Ama ng may matapang na kalooban. Bago pa tayo lumapit sa Diyos, hinihingi na ang ating loob malakas sapagkat may kapakumbabaan. Dahil isang biyayang may tuturing na malakas ang loob, hindi dahil sa angking galing. Isang biyayang may tuturing
na malakas ang loob dahil tanggap ang biyayang sa Diyos nang gagaling. Kaya sa misa nating ito, huwag lamang po tayo makontentong maging matapang. Ang matapang, sabi ng iba, may kinalalagyan yan. Ang matapang, nagkukubli sa katotohanang hindi niya kayang tanggapin ang sariling kahinaan. Kaya hindi kayang tanggapin ang kahinaan, magtatapang-tapangan na lang. Bagkus sa misang ito, hilingin po natin na palakasin ng Diyos ang ating loob upang hindi tayo sa sariling galing kumuha ng lakas. Tunay na lalakas ang ating loob. Bakit? Dahil may Diyos na siyang pupuno sa bawat kulang na pangangailangan natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, maganda kapag sinabing, gusto kong maging mas malakas ang loob kaysa maging matapang. Huwag muna tayong sasagot ng mabilisan. Sapagat ang sagot na ating pipiliin, isang biyaya na sa Diyos pa rin manggagaling. Amen.